Sige, pakinggan natin tong balitang to at alamin natin kung ano yung nararamdaman ng mga kasama rin niyang mga kriminal sa Kongreso. Ang pakikiramay sa pamilya ni Antipolo City Representative Romeo Acop matapos ang pagpanaw ng kongresista. Balikan ng kanyang ilang dekadang serbisyo sa gobyerno sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma ito ng iilang mga kongresista ngayong araw, kabilang na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa isang text message, sinabi ni Puno na inatake sa puso si Acop kagabi at nalulungkot ito sa pagpanaw ng kongresista na naging kaibigan niya for 25 years. Inalala rin Imaginein mo. Ito si Acop, maraming pera to, dating general. Matagal na lang silbi sa Antipolo. Pinalaki daw niya ng matino yung mga anak niya, sabi niya. Sabi niya, pinag-aral daw niya, pinalaki niya matino yung mga anak niya. Oh. Yun yung sinasabi niya nun sa Quadcom, ha. Oh, ngayon itong si Acop, marami siyang pera. Mayroon, alam mo, napakahaba ng pila sa kidney. Oo. Marami akong kaibigan na nagda-dialysis ngayon. Nakapila sila sa kidney transplant. Mahaba yung pila na yan. O ngayon ito si Acop at 78 years old, nakapag-avail siya ng kidney. Hindi ko alam kung paano. Pumila ba siya? Gaano ba siya katagal pumila? Hindi nga natin alam na meron siya sakit eh. Siguro meron siyang CKD, chronic kidney disease, kaya siguro pinalitan yung isa niyang kidney. So to cut the story short, mahaba yan eh, mahaba yung yung proseso. May kaibigan ako 5 years nang nakapila sa kidney transplant. Yung may kaibigan pa ako, yung pamangkin niya taon na rin, matagal na rin na nakapila na ma-transplant, nagda-dialysis na twice or thrice a week. Ganun kahirap. Ang tagal na nilang nakapila. Gano'ng katagal na nakapila ito? Si Acop. O baka naman sa sobrang lakas nila sa pamahalaan, sobrang lakas nila sa gobyerno, sobrang makapangyarihan nila, baka binaypas niya pa. Baka maraming mga nakapila na uuna sa kanya pero inuna siya. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun kasi nga, yun ang tanong natin. Gaano katagal na nakapila yan na para sa kidney transplant? Hindi naman pwedeng bibili ka ng kidney. Pabili nga ng kidney, ilalagay ko sa kidney ko, hindi naman pwedeng ganun. Usually may pila talaga yan eh. So okay, sabihin na natin, tumalon siya. Tingnan mo, tumalon siya, naging okay, naging maganda yung kanyang tawag dito, yung tinanggap ng katawan niya yung kanyang kidneys. Dapat uuwi na nga okay na daw. Tingnan mo, saan siya namatay? Sa atake sa puso. Sa atake sa puso siya namatay, hindi dun sa kidney. Sabi nga nadugtungan mo yung kidney mo, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka makapangyarihan, kahit na gaano ka kalakas, kung mamamatay ka dahil sa kidney failure at kaya mong palitan yung kidney mo, sigurado, kung sobrang dami ng pera mo at kahit na kidney ng alien, pwede mong ipalagay sa'yo. Pagka mamamatay ka. Lahat ng perang nakuha mo, na-acquire mo in your lifetime, lahat ng mga, kung galing man yan sa masama, galing man yan sa mabuti, lahat yan, hindi na kayang duktungan yung buhay mo. Kasi bumili ka ng kidney, hindi ko alam kung marami kang tinalunan sa pila para makuha mo yan. O kung nakuha mo yan ng legal dahil ikaw yung number 1 dun sa pila. Kahit na gaano ka pa kayaman, kadami pera mo, kahit isang buong building yung ginto mo, kayamanan mo, o kita mo, hindi nyo na kayang dugtungan yung buhay ninyo once mamatay kayo. Kaya nga, ang sinasabi natin dito is why do you keep on getting so much wealth, lalong-lalo na itong mga kurakot sa gobyerno? Bakit nyo kailangang mangkurap ng mangkurap? Hindi nyo naman kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Hindi kaya ng pera na yan na duktungan o habaan pa yung buhay mo. It happened to Enrile. Enrile is probably one of the richest senators. Maaring sa dami ng pera niya, humaba yung buhay niya hanggang 100 plus. Pero tingnan mo,
Hanggang may hangganan ng buhay ng tao, hindi ka immortal. Kaya nga, dito ako nabibilib kay Manong Chavit eh. Bakit? Kasi si Manong Chavit, mayaman talaga siya. Bilyonaryo siya. Yung mga anak niya, ganun din. Yung mga anak niya, kaya na nila yung mga buhay nila. Alam mo ginagawa ni Manong Chavit ngayon? Charity ng charity. Charity ng charity. Bakit? Kasi alam ni Manong Chavit na kahit gaano kadami ang pera niya, kapag sinabi ng Panginoon na times up ka, finish or not finish, pass your papers ka dyan. Diba? Ganun naman yan eh. Finish or not finish, pass your papers. Pucha, pag pinagpasa ka na ng papel, tapos ka. Kahit ikaw pa ang pinakamatalinong tao sa mundo, kung mabagal kang magsagot, kahit alam mo lahat ng sagot dun sa katanungan na yun, putik yan. Basta yung hindi mo nasagutan doon sa papel na yun, mali na kagad yun. So, wala nga nang magagawa ron. Finish or not finish, pass your papers. Ganun din dito. Akop, naka-imprenta na yung death certificate mo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Sabi niya, teka, yung mali-maliit akong pera, saglit lang, yung mga ano ko, yung mga kayamanan ko, yung Rolex ko, yung mga Patek Philippe ko, yung mga Richard Mille ko, yung mga Dior ko na mga bag. Hindi mo madadala yun. Hindi mo madadala yan. Bakit? Kasi sa impyerno, hindi tatanggapin yan. May mall naman doon. Doon ka na lang mag-shopping. May pocket money ibibigay sa iyo si Satanas. Huwag kang mag-alala. Hindi ba? So, ito yung magsilbing aral talaga sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga magnanakaw sa gobyerno, na siguro man hindi nyo maiwasang magnakaw dahil normal naman sa mga politiko magnanakaw, pero huwag man sobra-sobra. Huwag naman sobra-sobra. Papayag na kami na magnakaw kayo ng konti. Wala namang politikong hindi magnanakaw. Papayag na kami na magnakaw kayo ng konti. Ang ina ninyo. Sige na, wag nyo man ubusin. Wag nyo naman yung pati ba naman yung para sa taong bayan, kukunin nyo pa rin. Pati ba naman yung para sa mga proyekto na makikinabang din naman kayo, tsaka yung mga pamilya nyo, putang ina nyo, porket matataas ang mga bahay nyo. Hindi kayo binabaha, putya nanakawin nyo pa rin. Wag naman ganun. Kasi kahit na gaano karami, kahit kasi laki pa ng buwan, yung kayamanan na makuha nyo, once you're done, once you're dead, hindi na yan importante at hindi mo na yan madadala. So, yung sakto lang ha. Hindi naman namin kayo mapigilan magnanakaw. Hindi naman namin kayo napipigilan mangupit. Lahat naman ng tao ganyan. Ako nung bata ako nangupit din ako sa nanay ko naglalaro ko ng Mortal Kombat sa computeran magbabantay ako na kunyari ng tindahan ako muna magbabantay. Sige na, magbingo muna kayo. Pero putyang ina, bawat may bumibili, kaltas ako ng kaltas Meron akong meron akong komisyon allocation yun Pag nabuo ko na yung 25 pesos, 2 oras na yun ano ko na yun, sabihin ko, ma, kayo na magbantay. Pucha, alam na ng nanay ko yun, nakakulumbat na ako noon. So babalik na yung nanay ko, magbabantay na ng tindahan namin, magko-computer na ako ng gano'n. Kung Mortal Kombat na ako, mag-NBA na ako sa computeran, 2 oras yun. So lahat naman tayo guilty sa ganyan. Okay man lang yung siguro konti lang. Pero putang ina yung sobra-sobra, yung grabe-grabe talaga, hindi na magkasya sa mga bangko, nilalagay nyo na sa mga kondominium. Wag yan. Sa impyerno kayo talaga mapupunta niyan. Ito sinasabi dito, heart attack last night. Our hearts are broken. Broken-hearted ka, sir? Broken-hearted ka, gusto mo sumunod ka na. He was a friend for more than 25 years and devoted, courageous, honest, public servant. Paano naging honest yan? Mantakin mo, police, si Akop. Tapos nung nakaraan, di ba, nagaganon-ganunan pa sila ni Franz Castro. Si Franz Castro, convicted na child abuser yun, Convicted na child abuse. Tingnan mo talaga ang karma, putang ina, sabi ko nga sa inyo. Lahat ng mga bumabatikos kay Duterte, tingnan mo mga nangyayari sa kanila. Tingnan mo si Franz Castro tsaka si Sator Ocampo, puta guilty sila. Yung Court of Appeals dininay yung kanilang appeal. Ngayon, nasa Supreme Court na. Isang denial pa, putang ina, mabubulok na sa kulungan mga yan. Hanggang 8 taon yata o makukulong ang mga hayop, 8 hanggang 20 years yata Okay, dapat makulong yan si Sator Ocampo tsaka si Franz Castro, sinisisi na naman ng NTF-ELCAC Kayo nangidnap putang ina nyo, sinisisi nyo sa NTF-ELCAC. Mga tarantado. Sabi niya, gusto lang kaming makulong. Tanga, hindi namin kayo gusto makulong, gusto namin mamatay kayong lahat. Gusto namin maubos lahat ng mga komunista sa Pilipinas. Courageous, paano naging courageous yan si Akop? Diba? Nag-celebrate pa nga sila ni
tawag dyan, nagsiselebrate pa sila ni Franz Castro matapos ipa-contempt yung mga kinontempt dyan sa Congress. Oh, courageous. Ang courageous niyan. Kalaban mo yung mga komunista eh. Ika-PMAyer ka, PNP, general ka. Kalaban mo yung mga terorista, komunista, lahat ng masasamang loob. Tapos nakikipag-celebrate ka kanila Paduano. At saka kay Franz Castro, si Paduano, sabi ni Ka Eric, criminal din yan. Kaliwa din yan at ang trabaho nga daw niyan maglikida ng mga tao. Yun daw ang gawain niyan. Tapos po siya nakikiselebrate ka dyan dahil congressman ka. Hindi, dapat ang prinsipyo mo firm. Whether congressman ka, kahit kasamong congressman yan, kung magnanakaw kriminal yan, dapat hindi ka nakikipag-celebrate sa mga yan. Honest ang sinasabi. Asan yung honesty ng mga yan? Si Acop bilang isang devoted, courageous at honest public servant. Miyembro rin ng National Unity Party si Acop, kung saan tumatayong Pangulo si Puno. Nagpahayag din ng pakikiramay si dating House Speaker at late First Sino mo sino mga nakikiramay? Nakikiramay yung mga suspect sa krimen. Nakikiramay yung mga suspect sa sa flood control scam. Itong si Romualdez, tinan mo. Sinasabi niya na malaki talagang naiambag. Malaki talaga naiambag ni Acop sa'yo. Ang pinagsilbihan ni Acop, hindi naman yung Pilipinas, hindi naman yung distrito niya, ikaw eh. Nung speaker ka di ba, ginamit mo yan sila Acop, sila Paduano, sila Abante, para gurgurin, kanain ng mga Duterte. Para kung lahat ng mga kalaban, lahat ng mga nagsasalita against sa inyo, gipitin ninyo. Kaya talagang masama ang loob nito ni Romualdez kasi naging aso niya si Acop eh. Na kahit alam na ni Acop na paglabag na sa karapatang pantao yung ginagawa nila doon sa mga pinapatawag nila sa Congress, pero dahil utos ng buwaka ng inang Romualdez na to, at ewan ko kung magkano ang usapan nila, may nagsabi eh. Si Greco Bellica nagsabi 10 million, 10 million bawat hearing isang congressman diyan sa Quadcom. Sabi ni Greco yun Ilang hearing nagkaroon sa Quadcom? 15 hearings times 10 million. Imaginein mo. 150 million bawat isang congressman na nando doon gumigisa sa mga Duterte. Yun ang sinasabi ni Greco Bellica. Hindi ko sinabi yun inulit ko lang. So ganun kalaking pera yung binibigay ninyo sa mga congressman na ito para lang gipitin yung mga kalaban ninyo. Pera ng taong bayan yan. Tangina nyo, nasa ng courageous. Big loss talaga yan. Big loss para sa inyo dahil nabawasan kayo ng isang asong uutusan. Isang attack dog, nabawasan kayo. Pero big win yan para sa amin. Kasi at least, ang inang yan, yung mga kinita niya, kung totoo man yung balita na kumita daw mga yan sa Quadcom hearings, at least, hindi niya nadala. Hindi niya na-enjoy yung baka ilan relo lang nabili niya ron. Hindi niya na-enjoy yung kinita niya dyan sa mga bayad-bayad niyo, pati sa pagpirma sa impeachment ni BP Sara. District Representative Martin Romualdez sa pagpanaw ni Acop. Anya, matindi ang naging Buti pa yung picture nagsasalita. Utangin na nasan to? Hinahanap kayo ng hanap kay bato. Ito ba pumapasok pa sa Congress to? Nandito pa ba sa Pilipinas tong hayop na ito? We mourn the passing of Representative Acop, a dedicated public servant. Dedicated sa'yo. Hindi public servant yan, dedicated servant of mine. Binili mo na pati kaluluwa niyan, who lived with discipline and integrity. Disiplinado talaga, mantakin mo. Lahat ng iutos mo susundin. Integrity and remained unwavering in his commitment to serve Filipino people. Ulul, sinungaling. Walang pinagsilbihang Pilipino yan. Ang pinagsilbihan yan, ikaw. Pinagsilbihan yan si Bongbong. Pinagsilbihan yan yung political interest yung dalawang putang ina nyo. Gago kayo. Pinagsasasabi nyo. Kasyon ni Acop bilang isang public servant at nanilbihan ito ng may disiplina, integridad at paninindigan. Pinagpugayan din ni Romualdez ang naging ambag ni Acop bilang isa sa mga nanguna sa House Quad Committee investigation sa Kamara. Nirespeto raw ni Acop ang due process at maayos na oversight powers sa lahat na naging pagsusuri nito. Instrumental si Acop sa kasaysayan ng Kamara dahil sa pagtatanong niya naungkat ang issue ng mga umano'y gawa-gawang pangalan sa acknowledgement receipts. Yan, ikaw ang gumawa ng gawa-gawang pangalan. Although, alam mo naman yun. In the first place, alam mo yun. Sarap pa ng ngiti mo dyan, o nakakangiti ka ba ngayon na tinutusok-tusok yung tumbong mo ni Lucifer ng nagbabagang bakal. Di ba pinag-usapan na natin yan noong nakaraan? Ganyan sa impyerno. Sa impyerno, mga bossing, forever yun. Di ba sabi nila walang forever? Tangi meron.
Eternal yun. Walang katapusan yun. Pagpunta mo daw doon sa impyerno, ha, mainit na yun. Walang aircon doon. Walang day off yun. 24 hours a day. Wala daw natutulog doon. Dire-diretso yun. Pagpasok mo, puchik ano na yan, parang oven na yan. Ang init doon. At hindi ka nasasanay doon sa init. Lagi mong sasabi, ang init. Walang katapusan na ganun. Hindi yung parang nag-a-adapt yung katawan mo dahil sa init. Hindi. Putang ina, walang adapting doon. Oh, so lahat ng mararamdaman mo doon na sakit, yung unang-unang sakit na mararamdaman mo, forever yun. Sabi ko nga sa inyo, imaginein mo kung gaano kasakit na yung tumbong mo tutusukin na nagbabagang tanso. Yung mata mo pinapatakan ng tinunaw na salamin. O imagine mo gaano kasakit yun. Yung unang patak nun ang sakit, aray! Hindi nawawala yun. Ganun kasakit yun, araw-araw, miya't-maya. Sinusunog ka ng hindi nawawala yung sakit, hindi ka nasasanay at forever yan. Diyan pupunta yan. Dahil sa mga ginawa niya. Alam mo naman for a fact na kapag sa intelligence community, yung mga intel operatives, talagang hindi yan nagbibigay ng mga totoong pangalan nila. Alias Beke, alias Kangkong, alias Koko. Ganyan yung mga pangalan ng mga yan kasi nga, they don't want to blow their cover. Of all people, ikaw ang dapat nakakaalam niyan bilang general ka ng PNP. Former general ka So of all people, ikaw ang nakakaalam ng mga laro sa asset, yung asset, di ba may mga code names yan kumusta naman si Scorpion? Okay ba siya? Di ba ganun yung ganun yung sistema tapos ikaw mismo ang naglabas, ikaw mismo ang nagpaingay nitong issue ng Mary Grace Piatos. Ano nangyari sa'yo? Patay ka ngayon. Yung bibig mo, hindi mo na ngayon mabubuksan. Yung mga pag-brainwash mo sa mga taong bayan, hindi mo na ngayon magagawa. Ang tawag dyan, karma. Bakit? Kasi alam nyo naman yung tama pero ang ginagawa nyo mali ang nabubuhay sa baril, mamamatay sa baril. Sabi nilang ganyan. Ang mabubuhay sa kasamaan, namamatay dahil sa kasamaan. Yan ang nangyari ngayon. Mantakin mo, bago, brand new yung kidney mo, tinanggap ng katawan mo, tapos hindi ka dun. Tinan mo nga naman, ironic. Hindi ka dun namatay sa iba. Kung saan yung puso mo pinalitan mo. Dahil sa sobrang itim ng puso mo, ayan, tumigil na tuloy sa pagtibok. Kung pinalitan mo puso mo, nilagyan mo ng pusong dalisay yan, baka buhay ka pa hanggang ngayon. Bakit natin sinasabi to again? It is the legacy that you're leaving behind. It's not yung ikaw 'Di ba? Hindi ang maaalala ng tao mo when you're gone, kung ano yung iniwan mo, ano yung iniwan mong pagkakakilanlan ng tao sa iyo. Dito ka nakilala ng tao Di man kami mga taga-Antipolo, di ka namin kilala, di namin kilala lahat ng mga congressman dito Pero nakilala ka namin na taga-Antipolo ka dahil ito yung personality mo na pinakilala mo sa amin Nakalaban ka ng mga Duterte, nabwisit ka, na mga api ka, na masama ugali mo. Yun talaga yun yung alam namin sa'yo So masisisi mo ba kami na ganito yung nararamdaman namin? Na wala kami nararamdaman kahit katiting na pakikisimpatya sa pagkawala mo dahil para sa amin good riddance ka. Alam mo yung good riddance? Alam mo yung good riddance, yung nakakabuti na nawala ka. Halimbawa sa isang kumpanya, merong isang chismoso na tamad pa na empleyado. Pagka natanggal yan, hindi yan kawalan sa kumpanya. Ang tawag dyan, good riddance. Napaka mabuti at nawala yan. Ganun ang nararamdaman ng tao sa'yo. Masisisi mo? Hindi. Kasalanan mo Yan yung iniwan mong legasiya Ng Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Si Acop ang nakapansin na isa sa mga individual na pumirma sa AR ay nagngangalang Mary Grace Piatos na kalaunan ay naging isa sa mga naging dahilan ng impeachment complaint laban sa bise. Ikinalulungkot din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Pinglac. Malulungkot talaga lahat ng mga gustong magtanggal ka sa mga Duterte. Tingnan mo yung mga kinukuhanan nila ng mga nalulungkot. Nalulungkot itong mga to kasi nga, putya nabawasan sila ng isa. Nabawasan ng isang demonyo sa gobyerno. Madami pa natitira. Malay mo naman. Diba? Malay mo naman. Sa nangyaring ito, magpakabait na yung mga yan. Kasi kung hindi pa magpapakabait ang mga yan, i-activate na naman
ni Lord, Angel of Death, baba. Saint Michael, Saint Vincent, baba. Ano na yan? Kunin nyo na yan. Pero wag nyo idalin dito, deliver nyo na kagad yan dun sa ilalim. Pag lubog niyan, ilalim nyo pa. Doon ang punta ng mga yan. Lacson ang pagpanaw ni Ako. Sa isang mensahe, kinuwento ni Lacson na dating PNP chief na nakasama niya si Akop sa PNP. Imagine PNP chief of all people, ikaw yung nakakaalam how intelligence works. Ikaw ang nakakaalam na yung mga Mary Grace Piatos, na lahat yan is protocol. Tapos ikaw pa yung nag-expose. Putang ina. Diba? Loko-loko ka. Bilang kanyang Director for Comptrollership, rekomendasyon pa raw ni Akop ang pag-download ng 85% ng PNP financial and logistical resources to frontline units bilang bahagi ng kanilang laban na linisin ang organisasyon. Nagsilbi rin bilang hepe ng CIDG si Akop mula 1994 hanggang 1995. Ayon sa isang police report, isinugo daw si Akop sa emergency room ng Assumption Hospital 10:20 ng gabi, pero hindi na raw ito na-revive ng mga doktor at idineklarang patay 10:56 ng gabi. Yun na nga, yung sinasabi ni Bongbong. Yung sabi ni Bongbong, hindi magiging merry ang Christmas ninyo. Ayun na nga, hindi naging merry ang Christmas niya. Hindi na siya umabot ng Christmas eh. And we just hope na marami pa sa mga hindi tuwid na mga halal ng bayan ang sumunod na. Sumunod sa yapak nito. Kung nagdasal si Cara David, sabi ko nga sa inyo, kung di tayo nakakatanggap ng hustisya sa lupa, baka sakaling sa langit makatanggap tayo ng hustisya. O sa impyerno, di ba? Hindi, yung langit ang magja-judge pero sila din na magsasabi kung pupunta ka doon o doon. Ako, wholeheartedly alam ko, doon yan, nandoon, sinusunog ngayon yan. And ginawa niya yun. Ginalit niya ang taong bayan, ginalit niya ang Pilipino. So, a lot of people, when you see, yung si Asidre nga, sabi ko sa inyo, nag-post si Asidre, ang daming laughing emojis 5,000 yung laughing emoji, 60 yung umiiyak na emoji. So doon pa lang malalaman mo na yung pulso ng taong bayan na buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Ako personally, yun ang ano ko. Yun ang nararamdaman ko. Buti nga sa'yo. Pero hindi lang ako nakakaramdam ng ganito Puntahan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, puntahan ninyo yung mga pages nagpo-post ng rest in peace dito sa congressman na ito. Tingnan ninyo kung ano yung mga comment section doon. Tingnan ninyo itong live na to. Tingnan niyo yung comment section nito pagkatapos. Tapos ngayon, isipin ninyo, pag ako namatay, pagtatawanan din ba ako? Kung kayong mga congressman kayo, pag namatay kayo, pagtatawanan kayo. Sobrang bulok ninyo. Pinagtatawanan na kayo ng mga tao dito sa lupa, putang ina, sinusunog pa kayo sa impyerno. Deserve niyo yan. Diba? Akala nyo diba? Ganyan lang tayo kasimple. Ganyan lang simple banat. Ano na yan? Yun lang man yung gusto natin pag-usapan. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na vlog natin, pero dyan muna tayo nagtatapos. 1 oras na rin pala tong vlog natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at boto